Isang mananaliksik na Russian ang pumasok sa isang silid kung saan inaasahan niyang makikita ang kanyang mga test subjects na buhay at nasa mabuting kalagayan. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ganap na kaguluhan. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga taong tila isinumpa at sa kanyang harapan ay nakahandusay ang isang katawan na pinagpira-piraso. Mistulang mga antichrist ang nasa silid na iyon, kahit ang mga nakaligtas ay may mga piraso ng laman na kinuha mula sa kanilang mga braso at binti. Ang dulo ng kanilang mga daliri ay may nakalitaw na buto at ang kanilang mga mukha ay wala ng balat. Anong klaseng impyerno ito? Naisip ng mananaliksik. Hindi dapat ganito ang resulta ng eksperimento. Nasabi pa niya. Oo nga, at hindi masarap ang pagkain. Maaaring hindi rin komportable ang mga kama. Pero ang karumal-dumal na eksenang ganito dahil sa kaunting kakulangan ng tulog. Seryoso? Hindi na ito makatao. Ang nakakatakot na senaryong ito ay mula sa kilalang Russian sleep experiment. Kung naniniwala kang ito ay tunay na nangyari, magsimula tayo sa simula ng kwento at pagkatapos ay isasalaysay ko rin kung ano ang natuklasan ng mga world-class na tagasaliksik tungkol sa katotohanan sa likod ng karumal-dumal na eksperimentong ito. Nasa huling bahagi ng dekadang 40s, ang mga mananaliksik ng Soviet ay lumikha ng isang drug na pinaniniwalaan nilang kayang panatilihing gising ang isang tao ng mahabang panahon na maaaring magamit sa panahon ng digmaan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga German ay may sariling bersyon ng ganitong drug. Isang makapangyarihang methamphetamine na tinawag nilang Pervitin. Ang mga Amerikano at Briton naman ay nagbibigay ng amphetamine na Benzedrine sa kanilang mga sundalo. Ang mga Soviet ay naglalayong mapabuti pa ito at magkaroon ng sarili nilang bersyon ng gamot na hindi nagdudulot ng labis na pagkaubos ng lakas pagkatapos ng 3 araw na paggamit. Nakagawa na sila ng espesyal na gamot, ngunit kailangan pa nila itong subukan sa mga tao. Hindi mahirap makahanap ng mga test subjects dahil marami ang mga prisoners of war noong 1940s. At kapag bihag ang pinag-uusapan, ang mga etikal na konsiderasyon ay hindi na gaanong mahalaga. Nag-set up sila ng test area kung saan mananatili ang 5 subject. Ito ay isang selyadong kapaligiran kung saan maaaring i-release ang drug sa anyo ng gas at masusuri kung ayos ang level na oxygen. Ang mga subject ay binigyan ng tuyong pagkain. Bawat isa ay may kama ngunit walang beddings. May tubig na dumadaloy at isang palikuran. Naririnig ng mga mananaliksik ang mga subject sa pamamagitan ng mikropono at may mga kamera kung saan maaari nilang bantayan ang mga ito. Ang tanging bintana na mayroon sila ay ang mga salamin na 5 pulgada ang kapal na halos sapat lang para makita ang mga anino. Nakaset up na ang lahat at mukhang maayos ang kondisyon ng 5 lalaki sa unang 3 araw. Ginagawa ng gas ang kanyang trabaho at masaya ang mga mananaliksik sa resulta nito. Isang mananaliksik pa ang nagsabi na, "Nasimet pala ha, hintayin nyo lang na makita ng mundo kung ano ang niluluto natin. Magiging masaya si Commander Stalin." Ang mga subject ay pumayag na subukang manatiling gising sa loob ng 30 araw at sinabihan sila ng maling impormasyon na kapag nagawa nila ito, sila ay papalayain. Sa isip nila ay madali lamang ang kasunduang ito. Sa ika-4 na araw, nagsimulang magdilim ang mga pangyayari nang mag-usap-usap ang mga subject tungkol sa digmaan at mga kasuklam-suklam na bagay na kanilang nakita. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga trauma, tuloy-tuloy na mga bangungot at iba pang nakakakilabot na mga bagay na nasaksihan nila sa giyera. Sa ika-5 araw, lumala ang sitwasyon. Nagsimula silang magpakita ng mga senyalis ng psychosis. Kinakausap ang kanilang sarili at mga bagay na hindi naman naroroon. Nagiging paranoid sila sa isa't isa at binubulungan ang mikropono ng masasamang bagay tungkol sa ibang mga subject. Alam ng mga mananaliksik ang epekto ng kawalan ng tulog. Pagkatapos ng 5 araw, ang isip ng isang tao ay maaaring maglaho sa sarili. Ang mga halusinasyon ay maaaring maging totoo at nakakatakot. Ngunit iniisip nila, ang kawalan ba ng tulog o ang gas mismo ang dahilan nito? Naging mas malinaw ang kanilang hinala tungkol sa epekto ng gas sa ika-9 na araw nang may isang lalaking nagsimulang sumigaw. Humiyaw na parang baliw at nagtatakbo sa buong silid.
Sigaw siya ng sigaw hanggang sa masira ang kanyang mga vocal cords. At pagkaraan ng ilang oras ay parang laruan ng bata ang kanyang boses. Lumipas pa ang ilang araw at nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Hindi na makita ang mga lalaki mula sa camera. Sigurado silang buhay pa ang mga ito dahil nagpapakita ang oxygen levels na may 5 taong humihinga. Pero nasaan sila? Ayaw sana ng mga mananaliksik na patigilin ang pag-aaral, ngunit wala silang magawa kaya sinabi nila sa pamamagitan ng intercom. Bubuksan namin ang silid upang testingin ang mga mikropono. Lumayo sa pinto at humiga sa sahig. Kung hindi, kayo ay babarilin. Ang pagsunod ay magbibigay sa isa sa inyo ng agarang kalayaan. Isang boses ang narinig at sinabi nito, ayaw na naming lumaya. Wala nang magagawa ang mga mananaliksik kundi buksan ang pinto. Binuksan nila ang mga ventilasyon at pinapasok ang sariwang hangin upang alisin ang mga natitirang drug. Nang sumunod ay narinig nilang muli ang mga lalaki na sumisigaw. Nagsusumamo na ibalik ang gas. Napaisip ang isa sa mga Russian. Totoo, adik na ang mga ito. Binuksan na ang mga pinto sa ika-15 araw at laking gulat nila dahil may isa ng patay. Alam mo na siguro ang itsura ng eksena dahil nabanggit ko na ito sa simula. Ngunit hindi ko nasabi kung ano ang nangyari pagkatapos ng nakakakilabot na pagkatuklas sa katawan ng lalaki na may mga kagat ng tao at sa mga sugatang nakaligtas. Sa mas malapitang pagtingin, napansin ng mga mananaliksik na malala ang mga sugat ng mga lalaki. Tila sila rin ang gumawa nito sa kanilang mga sarili. Nagmistulang binalatan nila ang mga kalamnan mula sa kanilang mga dibdib na naglantad ng nakakatakot na tanawin ng mga baga ng mga lalaki. Bawat isa ay tila nagsagawa ng ganitong karumal-dumal na operasyon sa sarili. Nakalabas din ang ilang mga ugat na may dumadaloy pa na dugo at ang iba pang mga internal organs ay nakalatag sa sahig na para bang isang artwork. Ang mga lalaki ay tila kinain ang mga pirasong iyon. Sila ay nagpipista sa kanilang sariling mga katawan at ginagawa nila ito ng buong sigasig. Tumawag ng tulong ang mga mananaliksik. Hindi na nila magawang lumapit sa mga kawawang nilalang. Sinara muna nila ang pinto habang ang mga lalaki ay humihiyaw na ibalik ang gas. Nang dumating ang mga sundalo upang alisin ang mga subject, hindi naging madali ang proseso. Isa sa mga subject ay pinunit ang lalamunan ng isang lalaki, habang ang isa pang sundalo ay natanggalan ng kanyang ari. Sa kabuuan ay 5 sundalo ang namatay, ngunit ang ilang mga biktima ay nagpakamatay pagkatapos ng insidente. Ang mga doktor ay nag-inject ng sapat na morphine upang patumbahin ang isang Canadian moose. Ngunit patuloy ang mga lalaki na lumaban na parang mga ulol na hayop. Isang subject ang naubusan ng dugo at tumigil ang kanyang puso sa pagtibok. Ngunit patuloy pa rin siyang sumisigaw. Bigyan niyo ako ng gas. Kailangan ko ng gas. Ang isang doktor ay nabalian ng buto sa gitna ng nakaririmaring na tagpong iyon. Ang 3 pang natitira ay sa wakas binigyan ng pampakalma, itinali at inilipat sa isang ligtas na pasilidad. Nag-usap ang mga mananaliksik sa isa't isa at nagsabi na, hindi naman dapat ganito ang resulta, di ba? Ayaw nilang aminin pero marahil tama ang ginawa ng mga Nazi, Briton at Amerikano sa pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng stimulant sa kanilang mga sundalo. Nang simulan ng mga surgeon na ibalik ang mga nawala at napinsalang laman loob sa isang lalaki, halos makawala siya sa kanyang pagkakagapos. Nang sa wakas ay may turok nila ang pampamanhid, tumigil ang tibok ng puso ng lalaki at namatay siya sa mismong sandaling iyon. Sa autopsy, napag-alaman nilang mayroon siyang siyam na buto na nabali at punit-punit ang mga kalamnan sa buong katawan. Nang sinubukan nilang ayusin ang susunod na lalaki, napagpasyahan nilang sapat na ang 2 pagkamatay kaya hindi na sila gumamit ng pampamanhid. Maingat nilang tinahi ang mga sugat sa organs at naglagay ng mga skin grafts sa kanya. Sinabi ng pangunahing surgeon na hindi dapat buhay ang lalaking ito matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit hinangaan niya ang kanyang sariling gawain. Napansin ng isang nurse na habang isinasagawa ang operasyon, nakangiti sa kanya ang halimaw na pasyente. Nagtataka siya kung paano nananatiling gumagana ang mga likas na pagnanasa ng kalalakihan kahit sa karumal-dumal na pangyayari. Biglang gumawa ng humihingal na tunog ang lalaki na para bang may nais siyang sabihin
Agad namang nakuha ng nurse ang kanyang nais, kaya iniabot niya ang isang panulat at itinapat ang isang papel sa ilalim nito. Isinulat ng lalaki, "Keep cutting." Napawaw ang nurse. Iniisip kung gaano kahibang ang lalaki. Nagpasalamat siya na hindi siya nagbigay ng ganting ngiti. Samantala, ang isa pang baliw ay tumatawa na parang hyena habang isinasagawa ang kanyang operasyon. Sinabi niyang gusto niya ang gas, yung magandang klase, at nang tanungin kung bakit, sinabi niyang kailangan niya iyon para manatiling gising. Naisip ng surgeon na kung hindi lang nila ginawa ang mga pagkain sa kanilang sariling laman, magiging mahusay silang mga tagapaglinis o security sa night shift. Pero alam niyang hindi sila mapagkakatiwalaan kahit sa simpleng paghuhugas ng kamay. Isang dating KGB agent ang nakaisip ng isang ideya na hindi naisip ng iba. Bakit hindi ibalik ang mga baliw na ito sa gas? Sinabi niya na mukhang nagsisimula ang problema kapag nalalayo sila rito. Kapag high sila, okay lang. Kahit medyo hyper at paranoid, kaya nating gawan ng paraan iyon. Nang maibalik sa gas ang mga lalaki, maayos na ang kanilang kalagayan. Ngunit may kakaibang nangyari. Nagpakita ang EEG monitor ng matinding aktibidad sa utak. Ngunit kalaunan ay bumaba ito. Ang isa ay nag-flatline. Sa wakas, namatay siya. Ang huling dose ng droga ang tumapos sa kanya. Ang natirang lalaki ay ibinalik sa study room kasama ang 3 mananaliksik. Biglang binaril ng isa sa mga mananaliksik ang commander at pagkatapos ay pinutukan din ang subject. Sumigaw siya, "Hindi ako magpapakulong kasama ang mga nilalang na ito. Hindi sa inyo. Ano kayo? Dapat kong malaman." Ang subject na binaril ngunit di namatay ay sumagot, "Nakalimutan mo na ba ng ganun kabilis? Tayo ay iisa. Kami ang kabaliwan na tumatakbo sa isipan ninyong lahat. Naghahangad na makawala sa bawat sandali. Kami ang tinatakasan ninyo tuwing gabi sa inyong mga kama. Kami ang inyong sinusugpo sa gitna ng katahimikan." Halos iyon na ang katapusan. Ngunit para masigurado, binaril muli ng mananaliksik ang dibdib ng lalaki. Dahil dito ay posibleng nilabag niya ang Hippocratic Oath. Ngunit sa mga buwis buhay na sitwasyon, kailangan ng matinding hakbang. Maraming tao ang nag-aakala na tunay na nangyari ang lahat ng ito. Sa pamamagitan ng kaunting pagsusuri, madaling malaman na ang kwentong ito ay kathang-isip. Bukod pa roon, hindi rin kapanipaniwala ang kwento sa ilang bahagi. Ilang beses nang namatay ang isang karakter tapos ay biglang mabubuhay muli na tila hindi sinasadya ng manunulat. Sa isa pang bahagi, sinabi ng may akda na ang antas ng oxygen ay nagpapakitang buhay ang mga lalaki at alam ito ng mga mananaliksik. Ngunit sa sumunod na bahagi ay hindi sigurado ang mga mananaliksik kung lahat ay patay na. Bukod sa masamang pagsulat sa kwento, marami pang dahilan na nagpapakita ng pagiging kathang-isip nito. Ang pagkalas ng mga vital organs at ang paglatag nito sa sahig na parang mga dekorasyon ay purong imahinasyon lamang. Ang mga lalaking iyon ay agad-agad mamamatay dahil sa pagkawala ng dugo o shock. Ang gas na makapagpapanatiling gising sa isang tao sa loob ng 15 araw ay hindi pa nadidiskubre. Lalo na ang gas na makakagawa ng mga zombies. Walang history ng naganap na eksperimento kahit saan, kundi sa isang website lamang na kilala dahil sa mga nakakatakot at kathang-isip. Ulitin natin, kathang-isip na mga kwento. Nakakagulat na lang kung ang isang manunulat ay nakagawa ng hindi maayos na kwento mula lamang sa kanyang kwarto at may access sa mas maraming lihim na impormasyon kaysa sa CIA at British Secret Services. Tulad ng nabanggit sa kwento, maraming sundalo mula sa iba't ibang panig ng digmaan ang gumamit ng mga droga upang manatiling gising ng mas matagal. Ang mga iyon ay ipinapamigay na parang candy lang. Pero kahit na ang pinaka-addict gumamit ng droga, ay malabo na manatiling gising ng 15 araw. Sa totoo lang, baka umabot lang ng 24 hanggang 36 na oras na walang tulog ang mga sundalong gumagamit nito. Ang Pentagon mismo ay nagsagawa ng mga pag-aaral tungkol dito. At kahit papilitin ang mga tao na manatiling gising higit sa 48 oras,
Sila'y magiging mabagal at halos walang silbi bilang sundalo. Marami silang magagawang pagkakamali na hindi mainam sa digmaan kung saan ay kailangan na palaging alerto. Nakatulong na mapabilis ang galaw ng mga German sa blitzkrieg attack, ngunit kailangan itong gamitin ng may pag-iingat. Kaya kung iisipin, hindi talaga gagawin ng mga Russian ang ganitong eksperimento. Mayroong tinatawag na Morvan's syndrome na maaaring magdulot ng matinding deliryo at matinding insomnia. At ang mga nagdurusa ay maaaring mapunta sa isang tila panaginip na estado. Tinawag itong tila panaginip dahil kahit hindi sila natutulog, nagkakaroon sila ng mga pag-idlip o microsleeps. Dagdag pa rito, wala pang sino man na may gantong sakit ang nagsimulang kainin ang sarili. Maaaring may lasong gas na makakapatay ng tao sa isang kwarto, pero napaka-imposible na makagawa ito ng zombie na addict sa gas. Walang mga scientific journal ang sumusuporta sa kahit alinman na pangyayari sa eksperimento. May isa pang kondisyon na nagdudulot ng matinding kawalan ng tulog at ito ay ang fatal familial insomnia. Ito'y minamana at hindi dulot ng mga bagay sa kapaligiran. At muli, hindi nito magagawa o mapag-iisip ang isang tao na kalasin ang sarili niyang mga laman at kainin ito. Walang kahit anong substansya o pangyayari sa mundo na tumutugma sa kwento, at kung mayroon man, asahan nating makikita ito sa mga medikal na journal bago ito maging isang meme sa internet.